Mapagpalang araw po mga kapatid. Ayan po mga kapatid. Po At hayaan nyo po na maghayag po ako ng mga salita ng ating Panginoon. Opo meron lang po akong gustong ipaabot po sa inyo. Mabuting balita po mga kapatid. Opo alam po natin na madalas na po yung mga baha, lindol, gera, pandemya. Opo palawak ng palawak. At ito po ay hindi na po lingid po sa atin yan. Sa pagbukas natin ng TV, ng mga cellphone po natin, di ba po? Dito po makikita po natin na tingnan po muna natin yung isang talata ng ating Panginoon. Opo yung doon sa Mateo 24 3. Mateo chapter 24 verse 3 nga po, na sinabi nga po doon na ang ating Panginoon ay nakaupo sa mga bundok ng mga olibo at lumapit yung kanyang mga alagad at nagsipagsabi, Panginoon, kailan po mangyayari ang mga bagay na ito? At ano po yung tanda ng iyong muling pagparito? Kailan po ang kawakasan ng sangkatauhan? Opo sinagot din po ng ating Panginoon doon sa Mateo 24 6 6-7. Opo sinabi ng ating Panginoon, titindig ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian, at huwag kayong magulumihanan sapagkat ito'y mangyayari. Datapwat hindi pa ito ang wakas. Umpisa ito ng kapighatian. Opo kaya dito makikita po natin sa mga talata ng ating Panginoon. Opo yun po ay nagaganap na po Kaya po napakahalaga na magtuon po tayo. Opo magbigay po tayo ng oras para po sa mga salita ng ating Panginoon. Nakita po natin na dito sa huling kapanahon ng pagliligtas ng ating Diyos, tumutukoy po ito sa sinabi po sa Biblia na 6,000 pamamahala, pagliligtas ng Diyos sa sangkatawan ay hinati po sa 3 kapanahonan, lumang tipan, bagong tipan, at sa kanyang second coming nga po hindi tayo nabuhay ng panahon ng lumang tipan, hindi na rin po tayo nabuhay ng pagpapako, pagtubos ng ating Panginoon. Ngayon po tayo sa kasalukuyan nabubuhay po kaya dito po sa kanyang second po, ito po yung pag-ukulan po natin ng kaukulang pag-aaral po natin sa hapong ito po Ayan po, hapon na. Opo, tama, hapon na po mga kapatid. Kaya nga po dito sa mga probesiya po ng ating Panginoon, nagaganap na po yung mga probesiya niya po probesiya. Opo katulad halimbawa po dun sa kanyang second coming na katulad po ng ating Panginoon, siya po ay muling isisilang. Opo, saan natin makikita po yan? Yung talata po ng ating Panginoon doon po sa Lucas 17:24-25 po. Sinabi niya, sapagkat ang kidlat ay nagliliwanag, sapagkat ang kidlat ay kumikislap sa isang panig ng silong ng langit hanggang nagliliwanag sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din sa pagparito ng anak ng tao sa kanyang kaarawan, datapwat kailangan niyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Opo sinabi niya nga po sa talatang to, himayin po natin. Yung kidlat po ay sumasagisag sa liwanag. Di ba po pagkahating gabi, pagka kumidlat po yan, yung nagliliwanag po talaga. Ano po yung tinutukoy po dyan? Yan po yung pagparito ng anak ng tao, yung pagparito sa second coming ng ating Panginoon, lalaganap po yung kanyang mga salita
sa sangkatauhan po, no? At sinabi sa kanyang kaarawan, sa pagparito ng anak ng tao sa kanyang kaarawan. Ano po yung kaarawan? Tumutukoy po sa kanyang muling pagsilang. Isisilang muli sa pagparito sa second coming ang ating Panginoon. Opo, nasa katawang tao siya. Bakit po? Di ba sinabi nga sa, pagparito ng anak ng tao sa kanyang kaarawan, datapwat kailangan niyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Di ba po, siya po ay nasa katawang tao kasi dadanas uli siya ng paghihirap, pagtitiis, pagsasakripisyo. Opo, no? At itatakwil ng lahing ito. Katulad po sa kapanahunan ng ating Panginoon. Di ba po, ng mga panahon ng ating Panginoon, hindi po siya tinanggap ng sangkatauhan noon. Opo, yung mga Pariseo sa sacerdote, yung mga kaparian po, yung mga kaparian, sinisiraan pa nga yung ating Panginoon. Yung sinabi, ang ating Panginoong Hesus daw po ay prinsipe ng mga demonyo. Di ba po, nagpapakain siya sa 5,000 tao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Opo, no? Sa paninira. Opo, sinabi ng mga kaparian no na yang si Jesus ay anak ng karpinterong si Pedro. Opo, anak ni Maria ay taga Nazaret kasi magulo yung Nazaret, pumapatay mga nakatira doon. Doon lumaki, doon sinilang ang ating Panginoon, doon sa lalawigan ng Nazaret po yan sa Israel po, ano. Kaya dito po yung paninira po ng mga kaparian, mga Pariseo nung kapanahunan na yun, 'di ba po, yung mga Hudyo po, 'di ba? Yung mga sumusunod, nakikinig sa pangangaral, pagsasalita po ng ating Panginoong Hesus ay tuwiran pong tumalikod sa kanya. Bumaling po dito sa mga nagpapatupad ng mga batas. Opo, yung nangangaral ng 10 utos ng Diyos. Opo, no, yung lumang tipan, kabisado po nila. Kaya nga po dito, sa pamamagitan ng paninira ng mga tao na yun sa ating Panginoon, hindi nila tinanggap. Opo, hindi nila tinanggap dahil nasa pangkaraniwan, simpleng katawang tao ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Opo, no? Ang masaklap doon, pinapako pa nila sa krus. Opo, no? Kaya dito, sa kanyang second coming, nakikita po natin dito, no? Diba? Sa kanyang pagparito. Opo, pagparito ng anak ng tao sa kanyang kaarawan, datapot kailangan niya magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Tinatakwil po, no? Inuulit ng iyong dating kasaysayan, inuulit sa kapanahunan natin ngayon. Bakit po, 'di ba? Hindi nila tinatanggap na may mga bagong banal na salita pang ating Panginoon. 'Di ba po, sinasabi ang salita ng Diyos ay nasa Biblia lang. Kapag wala na sa Biblia, hindi na salita ng Diyos. Paano po naman sinasabi ng ating Panginoon doon na ang aking mga salita ay kung susulatin, hindi magkakasya sa kalawakan ng sangkatauhan o ng kalawakan, napakalawak. Di ibig sabihin po, madami pa siyang sasalitain po sa atin, di ba? At sinasabi rin nila, tapos na yung gawain ng Diyos, napako na siya sa krus, tinubos na yung ating mga kasalanan. Naganap na bago siya tuloy ang nalagutan ng hininga. Ibig sabihin po, naganap na, natapos na yung kanyang gawaing pagtubos sa kasalanan ng sangkatauhan. Pero nangangahulugan ba natubos yung ating mga kasalanan, hindi na tayo nagkakasala? Di ba po? Tama po. Nagkakasala pa rin tayo. Paulit-ulit pa rin tayo nagkakasala. Nangungumpisal tayo kay Father, yung ating mga nagawang mga kasalanan, ayun po kinukumpisal natin. Opo, napatawad tayo. Susunod na buwan, gagawin natin yung same na kasalanan. Opo, mga kapatid, di ba? Kaya dito, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon, pero paulit-ulit pa rin tayo nagkakasala. Kahit 100 beses tayo patawarin ng ating Panginoon, paulit-ulit pa rin tayong nagkakasala. Kaya nga po, siya ay nangako. Nangako po siya na muli po siya babalik. Di ba po, ipinako ang ating Panginoon at namatay siya, inilibing, 3 araw umakit sa langit. Apo, no, di bumalik siya sa pagiging spirit. Kasi original na Diyos natin, spirit naman talaga ang ating Diyos. Walang kaanyuan, walang pangalan, yung po, spirit. Opo, no? Kaya yung ating Panginoon, yung ating Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, opo, siya ay nagsakatawang tao. Ito nga po yung ating Panginoong Hesus. Ating Panginoong Hesus, namatay, nilibing, 3 araw na nabuhay na umakit sa langit. Bumalik siya sa pagiging spirit. Opo, no? At nangako siya. Kaya nga po dito, sinabi nga po doon sa
ano po, do sa 1 chapter 5 verse 22 po sinabi, ang Ama ay hindi humahatol kanino mang tao, ipinagkaloob ang gawain paghahatol sa anak. Di ibig sabihin po sa second coming ng ating Panginoon, ang gawain niya ay paghahatol ng kanyang mga bagong banal salita. Opo, no? Dahil sinabi nga, dahil dito po makikita po natin na marami pa talaga siyang sasabihin sa atin, hindi lang yung nasa loob ng Biblia. Opo, no? Kaya ang reliyosong mundo, nililimitahan yung salita ng Diyos, di ba? Napakaliit lang nating nilalang, tapos lilimitahan natin yung salita ng Diyos. Diyos yun, siya yung naglalang sa atin, tapos lilimitahan natin doon lang sa loob ng Biblia, ay yung kanyang mga salita. Hindi po. Baka ano po tayo, baga ano po tawag doon, baka gabaan tayo, tayo po ay sa pamamagitan ng napakamakapangyarihan Diyos, baka may mangyari po sa ating buhay dahil nga po doon sa paglilimita natin sa salita ng Diyos. Di ba po, nagkamali yung kapanahunan nung kapanahunan ng ating Panginoon, uulitin pa rin po ba natin yung pagkakamali pong yun? Hindi natin pagtanggap sa ating Panginoon, lalo sa kanyang second coming. Opo, no, balik tayo. Kaya nga po, di ba po, sinabi niya, ang Ama ay hindi humahatol kanino mang tao, ipinagkaloob ang gawain paghahatol sa anak. Opo, malinaw dito po, di ba, yung ating Panginoon bumalik, pinako sa krus, bumalik sa pagiging espiritong Diyos, di ba po? Siya ay espiritu, ang Ama ay espiritu po, no? Ang Ama ay hindi humahatol kanino man tao, espiritu siya. At nangako siya muling paparito. Kaya yung Ama, yung espiritong Diyos ay muling magsasakatawang tao para gawin yung gawain paghahatol. Halos 200 bersikulong nagpapatunay sa second coming ng ating Panginoon. Ang gawain niya po ay paghahatol ng kanyang mga bagong banal salita para po tayo ay linisin. Opo, di ba po mga kapatid? Kaya nga po dito, makikita po natin na po, no? Yung sinasabi ng reliyosong mundo po, ng paniniwala po nila yung dati rin po naman ganyan din naman yung pagkakalam ko, dahil yan ang sinasabi ng mga dinadakila natin sa mga sambahan po, no? Yung mga turo po nila ay yung kinagis na nating kultura, tradition po, no? Na sinabi nga nila yung bersikulong yan nung kapanahunan ng ating Panginoon, naganap na yan, yung unang pagsasakatawang taong Diyos po, yung pagsilang ng ating Panginoong Yesus. Di ba po? Pero hindi po. Kasi titingnan natin dito sa Lucas 17:24 and 25 po, no? Na sa kanyang pagparito ng anak ng tao sa kanyang kaarawan, dapat po kailangan niya magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Hinula ng probesiya ng ating Panginoon, ng kapanahunan niya po 'yon. Di ba po? Ibig sabihin, yung probesiya, hula, mangyayari pa lang, magaganap pa lang po. Di ba po? Magaganap pa lang po. Kaya nga kung susuriin po natin, hindi naman maisasalita ng ating Panginoon to nung siya'y isinilang. Nung siya'y sanggol pa lang. O kaya nung siya'y bata o kabataan niya pa lang. Di ba po? Hindi niya naman sinabi yung itong mga hula niya . Sinabi niya po to nung panahon na siya po ay nagpapalaganap na ng kanyang mga salita. Opo, 30 years old po siya noon. 30 years old po niya hanggang 33 and a half years, 3 kalating taon siya po ay nangaral. Opo, pinrobesiya niya na po to. Opo, inihula niya na po ito. Kaya tumutukoy itong kanyang mga probesiya sa kanyang second coming. Di ba po? Kaya itong kanyang muling pagsilang, opo, no, pagparito ng anak ng tao sa kanyang kaarawan, tumutukoy sa kanyang muling pagsilang. Katulad ng ating Panginoon, pinagli sa Banal Espiritu, pinagbuntis ni Mama Mary, sinilang na sanggol. Opo, na at unti-unting lumaki. Ganon din po yung kanyang second coming. Opo, no, muli siyang isisilang. Kaya nga po, dapat tapuat kailangan niya magbata ng maraming bagay at itakwil ang lahing ito. Di ba po, napakalino naman po dito po sa mga probesiya niya ay magaganap pa lang, mangyayari pa lang. Hinula niya yung kapanahon na 30 years old po siya noon. Kaya hindi yun nauukol dun. Di ba po, kung nauukol yun dun yung edad niyang 30 years old po, sinabi niya yun po yun.
ilang taon na lang at siya may papako na sa krus. Di ba po? Kaya ito'y tumutukoy, yung mga probesiya ng ating Panginoon dito po sa Bible ay tumutukoy, mangyayari pa lang, magaganap pa lang. Po, no? Ito'y mangyayari sa kanyang second coming. Kaya nga po dito makikita po natin, no, ang gawain niya ay paghahatol ng kanyang mga bagong banal na salita. Ano po yung bagong banal na salita? Opo, di ba ang Biblia rin ang nagsabi doon sa Juan 16, opo, no? 1 chapter 16, 12 hanggang 13 sinabi, marami pa akong bagay na sa inyo isasabihin, ngunit hindi ninyo mangangadiis. Kung siya ay magbalik, opo, kung siya ang banal na espiritu ng katotohanan ay magbalik, opo, no? Sa second coming ng ating Panginoon, mapatnubayan tayo sa lahat ng katotohanan. Ipapakita sa atin ang mga bagay na magsisidating, sinabi po yan sa 1, 16, 12 hanggang 13. Di ba po, mula po doon sa Bible, sinabi na po na marami pa siyang bagay na sasabihin. Hindi na po yung nasa Bible, yung kanyang sasalitaan. May bago na po siyang mga sasalitaan. Ito po yung gagamitin niya sa kanyang gawain paghahatol, yung kanyang mga bagong banal na salita. Opo, no? Na siyang maglilinis po sa atin. Kaya nga po dito mga kapatid, ayan po na magpatuloy lang po tayo pakikinig para po magkaroon ng karagdagang yung spiritual po natin ay lumago po. Kaya po dito makikita po natin paano natin siya makikilala. Ayan, paano natin siya makakasalubong, paano natin siya tatanggapin sa kanyang second coming. Kaya nga po hindi naman po mahirap po yan, dahil merong mga probesiyang iniwan sa atin yung ating Panginoon. Opo, no? Kung paano natin siya makikilala sa kanyang second coming. Opo, no? Tignan po natin doon sa sinabi niya po doon sa Pahayag chapter 3 verse 20. Opo, no? Sinabi niya, narito ako nakatayo, tumutuktok ang sino mang duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok, hahapong kasalo mo at kasalo niya. Di ba po, malinaw po dito sa kanyang second coming. Opo, no, siya tumutok-tok po, kumakatok sa ating mga puso. Kung sino man po yung duminig ng kanyang tinig po, no? Yung sino man tumanggap sa kanyang second coming po, papasok sa atin, hahapong kasalo natin at kasalo niya. Po dito makikita po natin na mula po sa mga probesiya ng ating Panginoon na sinabi niya nga po dun sa sa 1 chapter 10 verse 27, di ba? Sinabi niya, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Di ba po, kung tunay po tayo mananampalataya ng ating Panginoon, kung tunay po tayo mga tupa niya po, no? Sa pamamagitan ng kanyang tinig, opo, no, makikilala po natin siya. Magsisisunod po tayo sa kanya. Kaya nga po dito, doon po no, sa pamamagitan, kasi kung naniniwala tayo po, no, tignan po natin to, kung naniniwala tayo sa ating Panginoon, sinabi niya po doon sa Hebreo 5:29, di ba sinabi niya, ang paniniwala ay ang paniniwala ay manggagaling sa pakikinig. Di ba po, kung naniniwala po tayo, tanging sa pakikinig natin siya, kung naniniwala po tayo at tupa tayo ng ating Diyos sa pakikinig sa kanyang tinig po. Di ba po? Kaya sige po, kumpleto natin. Doon sa sinabi doon sa Hebreo 5:29, di ba sinabi niya? Ang paniniwala ay manggagaling sa pakikinig. Ang pakikinig ay nagmumula sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Di ba po, sino bang Kristo? Yung Kristo po, yung Diyos na nagsakatawang tao, yung diwa ng Diyos nasa katawang tao, yung Espiritu ng Diyos ay nagbihis ng katawang tao. Di ba po, kung naniniwala tayo, kung tunay po tayo mga tupa ng ating Panginoon, opo, no, yan, sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang tinig, opo, no, sa pamamagitan ng pakikinig natin sa mga salita ni Kristo. Opo, ano po ba yung tinig? Yung tinig po, tumutukoy po to sa kanyang mga salita. Opo, yung mga marami pa siyang bagay na sasabihin sa atin. Ito po yung kanyang mga salitang mga bagong katotohanan
nagagamitin sa kanyang gawaing paghahatol ng kanyang mga bagong banal na salita para tayo ay linisin. Di ba po? Kaya kung tunay po tayong mga tupa ng ating Panginoon, kung tunay po tayo po ay naniniwala sa ating Panginoon, tayo pong mananampalataya ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng tinig niya, magsisisunod po tayo. Doon po natin siya makakasalubong. Doon po natin siya makikilala po, no? Kaya nga po dito makikita natin ang sinabi ng ating Panginoon po, no? Sinabi ng Panginoon na yun, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sino po ba yung tinutukoy na iglesia? Tayo pong mga mananampalataya ng ating Panginoon. Yun po yung kahulugan sa Biblia po, no? Na yung iglesia ay tayo pong mga mananampalataya. Tayong tupa ng ating Panginoon. Di ba po? Kaya ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng iglesia sa mga ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ayan po, no? Doon ngayon malinaw na po sa atin kung paano natin po siya makakasalubong at makikilala nga po, no? Ayan po, no? At hindi naman po mahirap na makilala yung ating Panginoon. Opo, dahil nga dito may guide po tayo, may guide naman ibinigay yung ating Panginoon mula sa kanyang propesiya. Opo, ito po, isa pang guide po ng pagsalubong po natin at pagtanggap po natin sa ating Panginoon. Yun, di ba sinabi niya po dun sa pahayag sa Mateo chapter 25 verse 6 po, sinabi niya nga po doon, pagkahating gabi ay may sumigaw. Opo, no? May sumigaw, magsilabas kayo, narito ang kasintahang lalaki, salubungin. Opo, no? Kaya po, kung may marinig po tayo, may naglalahad na itong kanyang mga bagong banal na salita, magsaliksik po tayo, hanapin po natin. Opo, katulad ngayon, ito po yung ipinapaabot ko sa inyo, isang mabuting balita po, no? Opo, pagkahating gabi ay may sumigaw. Kaya ito po, yung sumigaw, ito po, inihayag ko po sa inyo, pinapaabot ko po sa inyo, good news. O, diba po? Ito po, yung pagbabalik ng ating Panginoon, yung kasintahang lalaki po, no? Di ba po? Dito po natin siya makakasalubong. Dito po natin siya makikilala po, no? Kaya dito po sa kanyang ikalawang pagparito. Opo, no? Yan yung mga ibinigay po sa atin na mga probesiya para lubusan po nating salubong po yung ating ang ating Panginoon. Kaya nga po dito mga kapatid, makikita po natin, no? Tumutupad po talaga do sa talata ng ating Panginoon yung sinabi niya do sa 1 chapter 10 verse 27. Opo, sinabi niya, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin. Di ba po? Sa pagpapalaganap, yung tinagubilinan yun, ika-apat na pong araw, muli siyang bumalik sa lupa. Muli siyang bumalik sa lupa at tinagubilinan niya yung 11 apostol niya kasi si Judas ay nagbigti na po yun. Kaya yung 11 apostol niya, tinagubilinan niya po na ipalaganap ang kanyang mga salita. Kaya nga po, hindi lang sa Israel, sa iba't ibang bansa nga po, na ipalaganap ang mga salita. Halimbawa po tayo, di ba, hindi naman natin nakita na ipinako ang ating Panginoong Hesus. Hindi rin po tayo na buhay nung kapanahon ng ating Panginoong Hesus. Bakit po tayo nanalig, sumampalataya sa ating Panginoon? Naniwala po tayo, umiral ng ating Panginoon at naniwala po tayo at sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang tinig, sa kanyang mga salita o po sa kanyang mga ebanghelyo. Opo, no? Kaya nga po dito mga kapatid, makikita po natin sa kasalukuyang panahon natin, tanging sa pakikinig po natin sa kanyang tinig,
doon po natin siya makikilala. Tayo po yung mga butihing tupa niya po, tayong mga mananampalataya niya po, na hindi kailangan na makita po natin yung kanyang pagbabalik, yung kanyang appearance, yung kanyang kaanyuan. Opo, no? Dahil po, 'di ba, hindi niya kinasihan si Tomas. Opo, dahil nga si Tomas ay to see is to believe. 'Di ba, sinabi nga niya na naniwala ka sa akin dahil ako'y nakita mo. Mapapalad ang mga hindi nakakita sa akin ngunit sumampalataya. O, 'di ba po? Ano 'yun? Ang linaw po 'yun, mga kapatid, no? Mapakalinaw po 'yun. Hindi natin siya importante dito makita natin yung kanyang kaanyan o yung kanyang appearance. Tanging tayong mga tupa niya mananampalataya, tayong kanyang iglesia ay sa pamamagitan ng kanyang tinig, doon po natin siya makikilala. Doon yung pagtanggap natin sa kanyang mga salita, doon po natin lubusan po siyang makakasalubong at makakilala. Kasi kung yung hinahangad po natin katulad kay Thomas, to see is to believe, uulitin lang po natin yung pangyayari nung kapanahon ng ating Panginoon. Di ba po, nakita nila ang ating Panginoon pero tinusga nila na ito ba yung magpapasanan ng kasalanan sa katawan mula do sa lumang tipan na sinabi po. Ito ba yung tutubos ng kasalanan naming mga ng sangkatauhan? Nasa ganitong katauhan ay sinilang sa sabsaban at anak ni karpenterong si Juan, si Jose, ni Maria, opo, at naninirahan sa lalawigan ng Nazaret. Opo, no? Mauulit lang natin, o baka pag nakita po natin siya, baka ganun din po yung gawin natin, hindi po natin siya matanggap o hindi natin siya itatwa po natin siya, no? Hindi natin paniwalaan na siya po yung tagapagligtas, siya po yung nagbalik para po tayo ay iligtas dito sa mga sakuna at sa mga dadanasin natin mga kapighatian dahil nasa kawakasan na ng sangkatauhan ang ating kalagayan, ang ating sitwasyon po ngayon. Opo, no? Kaya nga po lahat nakaamba, yung big one, andyan po yung third world war at napakarami pa pong mga mangyayaring mga ikapighatian ng sangkatauhang dadanasin. Opo, no? Tanging ang makakapagligtas lang po sa atin ay ang ating Panginoon, ang pagbabalik ng ating Panginoon. Opo, no? Sinabi yan sa Sicarias at Sicarias 13, Sicarias chapter 13 verse 45. Opo, no? Dalawang bahagi ng sangkatawan ay mawawasak, mamamatay. Ikatlong bahagi ang siyan lang maliligtas. Opo. Yung maliit na porsyento ng sangkatawan, yun lang po yung maliligtas. Sabi nga ng ating Panginoon, babagsakan sa kuna sa harapan mo, sa likuran mo, sa magkabilang gilid mo, ngunit hindi ka magagalusan. Opo, no? Po protection ng Diyos. Ang tanging makapagligtas lang po sa atin ang ating Panginoon. Kaya matuwa po tayo dahil ang ating Panginoon ay nagbalik. Opo, no? Nagbalik siya. Siya lang po ang makakapagligtas po sa atin. Hindi tayo kayang ligtas ng pangulo natin, ng mga pari natin, ng mga pastor natin, mga dinadakila natin, mga inuudulo natin, mga scientifico at kung sino pa, wala pong makakapagligtas po sa atin yan. Opo, ang tanging ang Diyos lang may kakayahang iligtas po sa atin. Kaya napakahalaga na masalubong po natin yung kanyang pagbabalik. Opo, na mga kapatid. Kaya nga dito po makikita po natin yan po na tumutupad po yan, na isa sa katuparan po yan sa pamamagitan ng ating pakikinig. Kaya paulit-ulit po, no, pakikinig sa kanyang tinig, dahil itong kanyang tinig, ito po tumutukoy sa kanyang mga salita, particular ngayon kanyang second coming, gawaing paghahatol ng kanyang mga bagong banal na salita. Ito po yung maglilinis sa atin. Tayo mga malilinis, mapoproteksyonan tayo dyan sa mga darating na mga kapighatian, opo, ng mga sakuna, palawak ng palawak, padalas ng padalas na nangyayari po, no? Andiyan na yung mga probisiya ng ating Panginoon ay tuwiran na po nating nakikita, opo, nararanasan. Opo, baha, lindol, pagputok ng bulkan, at tsunami, ayan po, no, at ayan pong pandemya, opo, yung gera sa Iran, ayan, gera sa Israel, gera ng itong Vietnam, opo, no, ng Thailand, ayan po ng madami pang mga bansa, opo, no. At dito po makikita po natin na yung
Opo, no? Pwedeng itanong siguro niyo sa isipan niyo, brother, kung wala po sa Biblia yung kanyang mga bagong sasalitain, saan po natin makikita yung mga bagong banal na salita na sinasabi mo, Brother Jerry? Opo, nakaprobisiya na po yan. Opo, kung titignan po natin doon sa Pahayag chapter 5, 1 verse 1 hanggang 5. Opo, no, ito pakinggan niyo po to. Napakahalaga na ito po, mga kapatid. Di ba po? Sinabi niya, at nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa luklukan ang isang sulat na may sulat sa loob at labas na tinatakan ng napakahigpit ng 7 tatak. At walang makakapagbukas ni sa langit, ni sa lupa, ni sa ilalim ng lupa. Labis akong nalungkot sapagkat walang sino man ang makakapagbukas. Ngunit sinabi ng isa sa matatanda, huwag kang malungkot, narito ang leon, ang lipin ni Juda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay, buksan at ang aklat at ng 7 tatak na ito. Napakalinaw po, di ba? Nasa Pahayag 5, 1 hanggang 5. Oh, di ba po? Meron talagang isang aklat na bubuksan. Hindi na po yung lumang tipan, hindi na yung bagong tipan. Kasi matagal nang bukas po yun eh. Pero sinasabi dito, tinatakan ng mahigpit ng 7 tatak. Opo, no? At hinayag din po sa lumang tipan po yun, yung silyadong aklat na yun po, na sa Daniel po, na sinabi dun, na walang sino man ang makakapagbukas ng silyadong aklat. Opo, no? Sino ang makakapagbukas nun? Yan po, sinabi nga, huwag kang malungkot, sapagkat nagtagumpay ang leon, nalipin ni Juda, ugat ni David, ay nagtagumpay, buksan ang aklat at ng 7 tatak nito. Ito po yung maliit na bulumbon po. Yung maliit na bulumbon po, ito po yung nasa Pahayag na yung tinatakan ng napakahig ng 7 tatak na silbok po, silyadong aklat. Dito po nakapaloob po yung sinabi niya sa 1 sa 1 chapter 16 verse 12 hanggang 13 na sinabi niya, marami pa akong bagay na sa inyo isasabihin, ngunit hindi ninyo mga tis kung siya ang banal na espiritu ng katotohanan ay magbalik. Papatnubayan tayo sa lahat ng katotohanan, ipapakita sa atin ang mga bagay na magsisidating. Ito po yung kanyang mga bagong banal na salita. Dito po nakapaloob, dito po sa silbok na mabubuksan po to sa second coming ng ating Panginoon. Opo, tama po yun dahil sinabi po doon sa Pahayag 22, opo, sa Pahayag chapter 22 verse 16, sinabi niya, akong si Jesus ay pumaparitong sinugo ng anghel akong si Jesus, ulitin ko po, no? Sinabi po dun sa Pahayag 22:16, sinabi po, no? Akong si Jesus sinugo ng mga anghel na magpapatotoo sa inyo na mula sa lipi ni Juda ang ugat ni David, ang nagniningning na tala sa umaga. Opo, no? Di ba? Ang tanging makakapagbukas lang ng silyadong aklat nito yung kanyang second coming, yung ating Panginoon. Yung ating Panginoon ang makakapagligtas ang makakapagbukas nito. Opo, etong silyadong aklat ay nabuksan na po. Nabuksan na po to. Dahil milyon salita na po, mga bagong banal na salita po ang lumaganap na po sa sangkatauhan. Di ba tumutukoy doon sa sinabi niya sa kanyang ikalawang pagparito lalaganap ang kanyang mga banal na salita. Apo, no? Kikilalanin, dadakilain ang kanyang pangalan sa bansang hintil. Opo, no? Lalaganap ang, di ba sinabi nga na kumikislap sa isang panig ng silong ng langit hanggang nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Ibig sabihin po yung kanyang mga bagong banal na salita ay lalaganap sa sangkatauhan. Opo, di ba po? Kaya po dito, tignan po natin
yung mga salita ng ating Panginoon, ng ating Diyos na hindi kayang tindigan o hindi kayang salitain o hindi kayang gayahin. Opo, ang kayang gumagaya po nito yung mga antichrist pero limitado. Opo, no, hindi kayang tindigan, hindi kayang isakatuparan. Opo, no, dahil hindi sila yung tagapagligtas. Ang tanging makakapagsalita, makakapaghayag ng mga makapangyarihang salita, ng punong-puno ng autoridad, tanging Diyos lang. Opo, di ba? Ang tanging ating Panginoon. Opo, halimbawa po doon sa sinabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit kung hindi ang sumusunod ng kalooban ng aking amang nasa langit. Di ba po? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Di ba po? Puno ng autoridad na Diyos lang ang kayang magsalita ng gano'n. Ang tanging Panginoon lang ang makakapagbawal na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Puno ng autoridad, napakamakapangyarihang salita. Opo, di ba po? Halimbawa, yung sinabi niya, ako yung ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa liwanag ay hindi nayayapak sa kadiliman. O di ba po, sino yung titindig, sino mga ngahas na sabihin na sila yung ilaw ng sanlibutan. Opo, di ba po? Do sa Marcos 13:31. Opo, do sa Marcos chapter 13 verse 31. Ano po sinabi? Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi kukupas. O di ba po? Ang langit at ang lupa ay lilipas, pero yung mga salita niya ay hindi lilipas. O di ba po? Sinong may kakayahan gawin yun, tindigan yun? Isakatuparan yun, di ba po? Tanging ang Diyos. Kaya nga po ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, puno ng autoridad, na siya lang ang may kakayahan na magligtas sa sangkatauhan. O sige po mga kapatid, tignan po natin itong mga nilalaman ng silyadong aklat na binuksan po ng pagbabalik ng ating Panginoon. Tignan po natin po kung kaya ba ito salitain, tindigan, isakatuparan ng reliyosong mundo, ng mga dinadakila natin sa mga sambahan, ng mga presidente, mga scientifico, ng mga iniidolo natin. O sige po, wait lang po. May paparinig po ako sa inyo. Opo, no? Wag niyo pong husgahan kung yung marinig niyo, kundi damahin nyo po kung ito po ba ay salita ng ating Panginoon na nagbalik. Opo, no? Sa kanyang second coming bilang makapangyarihan Diyos po. No? Yung ating Almighty God, yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Wait lang po. Loading po yung ipaparinig ko po sa inyo. Opo, no? Kaya po dito, nakikita po natin, no? Na ito po yung gusto kong ipaabot sa inyo. Ito po yung magandang balita na gusto kong ipaabot sa inyo. Yung good news. Opo, no? Ang ating Panginoon ay nagbalik na. Kaya dapat masaya tayo. Magsaya po tayo kasi nagbalik na yung tagapagligtas. Opo, walang makakapagligtas po sa atin kundi ang ating Panginoon. Kaya dapat magalak tayo. Opo, no? Dahil yung silyadong aklat, yung tinatakan ng napakahigpit ay nabuksan na po. Ito na po yung mga bagong banal na salita ng ating Panginoon na nagbalik. Opo, yung mga milyong-milyong mga sinasalita niya. Ayan po, no? Loading, hindi natin mapakinggan. Opo, meron po kasi akong gustong iparinig sa inyo. Kung ito po ba ay salita ng ating Panginoon sa kanyang second coming. Opo, no? Subukan po natin tong isa. Ay, sorry. Sorry, hindi po yan. Hanap po tayo. Wait lang ha. Loading po loading. Kaya dito po ipapaabot ko po sa inyo tanging sa pakikinig natin sa kanyang tinig, doon po natin siya makakasalubong, doon po natin siya makikilala. Opo, no, doon natin siya makikilala. Opo, no, kung tunay po tayo, mga tupa niya, kung tunay po tayong mananampalataya ng ating Panginoon, yung po, no, pakinggan natin ang kanyang tinig, tumutukoy yung kanyang tinig sa mga bagong banal na salita niya nga po, no? Opo, ayan, loading po
Ayaw iparinig. Mga kapatid, ayaw iparinig. Loading siya. Ayan po, no? Ayan, ngayon po, magiging panatag na yung ating kaisipan, yung ating puso, yung ating buhay po. Dahil narito na po ang tagapagligtas o po yung may kakayahan na tayo po iligtas sa mga mangyayaring mga sakuna, mga matitinding mga kapighatian. Opo, tama po yun kasi pumasok na po tayo sa kawakasan ng sangkatauhan kasi hindi na magagamot ng mga scientific ng mga presidente o po yung sinirang inang kalikasan. Halimbawa na lang po natin, ang pangangailangan natin ay tubig, pagkain at hangin. Opo, no? Kung sumiklab po yung digmaang nuclear, opo, no, yung isang atomic bomb po, yung buong San Jose del Monte, Bulacan, ay kayang wasakin po niyan. Lahat ng nakatira doon ay mamamatay. Opo, hindi lang yan yung magiging epekto niya kasi yung usok, yung pagsabog niyan, opo, sasama sa hangin yan. Yung hangin ay kung saan mapupunta yun, ay lason po yun. Di ba po? Sa hangin, ang kailangan ng tao para mabuhay ay hangin. Kung lason na yung masisingot natin, mas madaming mamamatay. Ito mga sakunang nangyayari, mga daan-daan lang po yung namamatay. Po, mangilan-ngilan. Pero pag dumating po yung mga malalaking kapighatian, ayun na mga po talaga. Libo-libo na yung mamamatay. Milyon-milyon na po yung mamamatay. Yun yung pagpasok natin sa kapighatian. Bakit? Kasi sinabi nga, kung ano yung mga araw ni Noe, gayon di sa pagparito ng anak ng tao. Di ba po? Isukdulan yung kasamaan ng sangkatauhan po nung panahon na yun po, no. Ayan po, naglo-loading pa nung panahon na yun po. Di ba? Kaya nilipon ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng baha. Kaya sinabi, kung ano yung mga araw ni Noe, gayon din sa pagparito ng anak ng tao. Dito sa kanyang second coming nga po, no, magaganap na yung pagpaparusa ng Diyos sa sangkatauhan. Kasi sumukdulan na yung kasamaan ng sangkatauhan. Opo, ano po ba yung sinabi doon sa Lucas 5:29? Opo, ang sinabi doon sa Lucas 5:29, ang lahing ito ay isang napakasamang lahi. Ano po sinabi doon sa Hebreo? Ang sangkatauhan ay nakahilig sa masama. Opo, di ba? Kaya nga dahil sa sukdulang kasama ng sangkatauhan niya, magbabalik ang ating Panginoon para puksain, parusahan yung mga hindi niya mananampalataya, hindi tumanggap sa kanyang gawain pag-atol na wala ng pagkakataong malinis, madalisay ng kanyang mga bagong banal na salita. Opo, no? Ang pagkain natin, siyempre gera, wala na pong magtatanim, wala na po tayong production, wala nang production gagawa, lilika ng pagkain. Opo, no, wala na tayong makakain. Libo-libong mamatay dahil wala tayong makakain Opo. At yung tubig, dahil po ngayon pa lang po kontaminado na po yung tubig sa ilalim ng lupa. Opo, no, 'di ba? At yung kaya nauso yung mga Wilkins yan. Sa susunod, ano pa yung kukunin tubig para i-process para mainom ng tao? Wala na. 'Di ba po? Mauuhaw, walang mainom, mamamatay libo-libong tao. Opo, kasi nga po nasa huling kapanahonan tayo, inang kalikasan ay sinira ng sangkatauhan ay hindi na kayang gamutin, hindi na kayang ibalik sa dati. Opo, no, libo-libong taon para maibalik sa dati yung sinirang inang kalikasan, yung ozone layer po natin, napakalaking butas na sandali nga lang mawala yung ulan mawala ng bagyo Tignan po natin, biglang napakainit na agad. Sa tag-ulan pa po tayo, binabaha tayo. Pero minsan lang sumikat yung araw, napapasok na tayo, sobrang init na. Kasi nasira na ng usok yung kalikasan natin grabe na po yung sinag ng araw na direkta na sa tao. Ito po, ayan, subukan po natin, pakinggan po natin itong mga kapatid, no? Ito po yung mga bagong banal na salita ng Diyos. Ito po ba ay salita ng nagbalik na ating Panginoon? Po, no? Sige po, pakinggan po natin. Wait lang po, Ito. Marami pong agabay. Sorry po. Ito. Ayan, pakinggan po natin mga kapatid, Opo, pakinggan natin. Ayaw. Ayaw naman po. Opo, ayaw naman niya. Wait lang po. Ayaw talaga. Mga kapatid, ayaw. Ayaw iparinig. Ito isa. Makapagtamo tayo ng magagandang resulta? Sorry.
Ano ba yan? Dito sa isa. John chapter 4. Hindi rin po. Wait lang po. Wait lang po. Talagang ayaw iparinig sa atin, mga kapatid. Huwag kayong alis. Opo, napakahalaga po na ito. Nasa ating kaligtasan po ito. Para yung ating mga kuro-kuro, imahinasyon, kinagisnan nating kultura at tradisyon. Opo, yung mga pangangaral po sa atin ng mga dinadakila natin sa mga sambahan, simbahan, opo, no, nang maituwid po, no, pagdadagdag po to ng kaalaman para yung spiritual natin kaunawan ay lumago po, no, yung pagkilala natin sa ating Panginoon ay lumawak at lumago, lubusan nating makilala yung ating Panginoon, particular ngayon second coming niya po, dahil dito po tayo sa kapanahunan nabubuhay, opo, no, sa kanya second coming, dito po tayo hahatulan ng kanyang mga salita, dito po tayo lilinisin, ano layunin, ibalik tayo sa dating kabanalan. Opo, kasi hindi naman ito talaga yung wangis natin eh. Nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya. Hindi yung kasing gagwapo natin ha. Hindi po yun. Kung hindi yung kasing gaganda natin, hindi yung appearance po natin. Yung wangis, ibig sabihin, nilikha tayo ng Diyos na wangis niya. Ibig sabihin po, na nilikha niya si Eva at Adan ng may kabanalan. Nilikha niya ang tao ng may kabanalan. Kaya sa kanyang second coming, opo, no, dito po na po tayo lilinisin. Dito na po tayo makakawala sa gapos ng kasalanan. Yung sinful nature natin, pinagmumulan ng ating mga nagagawang kasalanan, mismo yun ang tatanggalin sa atin para tayo ay magkaroon ng kabanalan. Opo, no, para maibalik tayo, may magkaroon tayo ng chance sa kaharian ng langit. Opo, mga kapatid, ano? Kaya napakahalaga talaga na itong huling yugtong gawain ng Diyos. Opo, no, kaya nga sa lumang tipan pinaunawa lang po doon yung kasalanan. Ipinakilala lang po ng Diyos ang kasalanan para po hindi maubos ang sangkataon sa paggawa ng kasalanan nila, no? Opo, dahil ang kaparusahan doon ay kamatayan. Sa lumang tipan, ulitin ko po, pinaunawa lang po yung kasalanan. Wala pang nalinis doon, wala pa pong naging banal doon. Sa bagong tipan, tinubos po yung ating mga kasalanan. Opo, no, tinubos yung ating kasalanan pero patuloy pa rin tayo nagkakasala. Ang gawain ng Diyos doon ay pagtubos lang sa ating mga kasalanan pero wala pa po doong paglilinis. Opo, wala pa dong naging banal. Opo, kaya nga siya nangako muli siyang paparito para dito sa kanyang gawain paghahatol ng kanyang mga bagong banal na salita, na andito po yung kanyang paglilinis. Ito na po yung gawain niyang paglilinis sa tao. Paglilinis para maibalik na sa tao ang kabanalan. Opo, dahil nasa huling yugto na ng gawain ng Diyos na pagliligtas sa sangkatauhan at pagka natapos na ito, wala nang susunod po dito. Oo, dahil ito na po yung kawakasan sa katauhan. Opo, no, aminin o hindi po natin, wala na pong scientifico, wala nang taong makakaligtas sa sinirang inang kalikasan. Kaya ito na po yung kawakasan sa katawan, babaguhin na ng Diyos. Kaya nga po sa mga salita ng Diyos, opo, no, sa mga salita ng Diyos dito po talaga, sinabi niya, pipire-piresuhin ang mga bansa. Opo, no, ang araw at ang buwan, ang bituin ay mapapanibago. Karagatan, lahat ng kanyang nilikha ay mapapanibago. Opo, no. Ang tanging Diyos lang po. Ayan po, pakinggan natin to, sana magbukas. Alab bilang Jehovah, ako rin ay tinawag na ang Mesiyas. At minsan na akong tinawag ng mga tao na Jesus na tagapagligtas, sapagkat minahal at iginalang nila ako. Subalit ngayon hindi na ako ang Jehovah o Jesus na nakilala ng mga tao sa nakalipas na mga panahon. Ako ang Diyos na bumalik sa mga huling araw, ang Diyos na magdadala sa kapanahunan sa isang katapusan. Ako ang Diyos mismo na bumabangon mula sa mga dulo ng mundo, puno sa aking buong disposisyon at puspos ng autoridad, karangalan at kaluwalhatian. Kailanman ay hindi nakikibahagi sa akin ng mga tao. Kailanman hindi ako nakilala at palaging walang alam sa aking disposisyon. Mula sa pagkalikha ng mundo hanggang ngayon, wala ni isang tao ang nakakita sa akin. Ito ang Diyos na nagpapakita sa tao sa mga huling araw, ngunit nakatago sa mga tao. Siya ay nakikipamuhay kasama ng tao, tunay at totoo, tulad ng isang nag-aapoy na araw at nagdiningas na apoy, puspos ng kapangyarihan at nag-uumapaw sa autoridad. Walang
isang tao o bagay na hindi mahatulan ng aking mga salita. At walang isang tao o bagay ang hindi pagdadalisayin sa pamamagitan ng pagliliyab ng apoy. Sa huli, ang lahat ng mga bansa ay pagpapalain dahil sa aking mga salita. At matudurog din ang pira-piraso dahil sa aking mga salita. Sa ganitong paraan, lahat ng mga tao sa panahon ng mga huling araw ay makikita na ako ang tagapagligtas na bumalik. Ako ang makapangyarihang Diyos na lumulupig sa lahat ng sangkatauhan. At para sa tao, ako ay ang minsan ng alay sa kasalanan. Subalit sa mga huling araw, ako rin ay magiging mga ningas ng araw na susunog sa lahat ng bagay. Gayon din ang araw ng pagkamatuwid na magbubunyag sa lahat ng bagay. Ganoon ang aking gawain sa mga huling araw. Kinuha Di ba po, no? Parang yung balay, yung ano niya po, no? Yung puspos ng makapangyarihan, yung kanyang mga salita. Opo, no? Walang hanggang kapangyarihan. Yung punong-puno ng autoridad na hindi kayang ko ang pangalan ito ng tao. Nagmamayari O, ako na ng disposisyon sino ito. mang nabubuhay, hindi kaya salitain ang mga salitang ito. Hindi kayang tayuan, hindi kayang tindingan. At ako Opo, ay ang no? nagliliyab na araw at ang nagniningas na apoy. Ito ay gayon upang ang lahat ay sambahin ako, ang tanging tunay na Diyos. At sa gayon makita nila ang aking tunay na mukha. Ako ay hindi lamang ang Diyos ng mga Israelita at hindi rin ako basta ang manunubos. Ako ang Diyos ng lahat ng mga nilikha sa buong kalangitan at lupa at karagatan. Ngayon ko lang yata narinig Tama ang po mga yun, di ba salitang po, yan. no? Na Sinong hindi lang siya makakasabit Diyos ng ganung mga natin. salita? Hindi lang siya Diyos ng mga taga-Israelita. Parang ang Espiritu ang Hindi lang nagsasalita. siya Diyos ng mga naniniwala sa Kanya. Opo, Diyos din siya ng mga hintil. Kasi lahat ng tao, lahat ng bagay ay siya ang lumikha. Kaya kahit hindi naniniwala sa kanyang pag-iral, hindi naniniwala may tagapagligtas, yung mga hintil, yung mga hindi naniniwalang may Diyos at mga dinodiyos nila, yung mga Buddha at mga Diyos-Diyosan, ayun po, no? Diyos, siya rin ang Diyos nila. Apo, no? Kaya ganito makapangyarihan yung kanyang mga salita na tagus po sa ating puso po, no? Sa ating kaluluwa. Sa kapanahunan sa isang katapusan, ako ang Diyos mismo na bumabangon mula sa mga dulo ng mundo, puno sa aking buong disposisyon at puspos ng autoridad, karangalan at kaluwalhatian. Yarihan sa lahat ng kasalukuyan. Yan po, sorry po, nagpuputol-putol po, ano? Kaya yan. At dito po, makikita po natin na yung mga bagong banal na salita ng ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito. Na puspos ng napakamakapangyarihan. Puno ng otoridad na tanging siya lang po ang may kakaya magsalita. At nagpakitang muli sa gitna ng mga tao ng may luwalhati. Ako ang siyang sinamba ng di mabilang ng mga kapanahunan noon. At ako rin ang sanggol na tinalikda ng mga Israelita ng di mabilang ng mga kapanahunan noon. Higit pa rito, ako ang lubos na maluwalhating Diyos na makapangyarihan sa lahat ng kasalukuyang kapanahunan. Hayaan ang lahat na lumapit sa harapan ng aking tron at makita ang aking maluwalhating mukha, marinig ang aking tinig at tumingin sa aking mga gawa. Ito ay ang kabuuan ng aking kalooban. Ito ang katapusan at ang rurok ng aking plano. Gayon din ang layunin ng aking pamamahala. Hayaan ang bawat bansa ay sambahin ako. Kilalanin ako ng bawat dila. Bawat tao ay panatiliin ng pananampalataya sa akin at bawat tao ay magpasakop sa akin. May autoridad ang sinasabi nila. Amen. Amen po, no? Amen. Amen po, no? Yan po. Damang-dama po natin na mismong ang Diyos ang kumakausap po sa atin. Opo, no? Siya po yung siya po lang yung may kakayahan na tayo po ay iligtas. Kaya napakahalaga sa kanyang second coming nga po, no? Yung kanyang pagparito po ay masalubong po natin siya. Makilala po natin siya sa pamamagitan ng kanyang tinig. Opo, no? Doon po natin siya makikilala at makakasalubong. Opo, no?
tanging ang Diyos lang, ang nagbalik na ating Panginoon lang, may kakayan, tayo po ay proteksyonan at iligtas. Amen, amen po. Yan po yung mabuti at magandang balita. Apo, good news para po sa ating lahat po, ano? At niyan po, sinabi nga doon sinabi nga po ng ating Panginoon, pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo sa lubungin. Opo, di ba po? Siya po ay lihim na paparito sa katawang taong muli po, no, para gawin yung gawaing paghahatol ng kanyang mga bagong banal na salita, para po tayo ay linisin, dalisayin, hangarin, para ibalik na tayo sa dating wangis natin na may kabanalan. Opo, amen po mga kapatid. Kaya napakahalaga na makakasalubong po natin dahil siya lang ang tanging may kakayahan na tayo po iligtas sa mga mangyayaring mga sakuna darating na mga matitinding kapigatian. Ang tanging magpoprotekta at magliligtas po sa atin ay ang ating Panginoon mismo, ang huling Kristo po sa ating kapanahonan. Amen, amen po mga kapatid. Bye-bye. God bless po.